what's up mga kabayan? Welcome back sa aking channel, OFW Nonoy. Bali, ang susunod ko pong i-share na video is kung paano mag-transfer online sa mobile pay. Ayan, bali, lagi po kasi ako nang ginagamit ko is STC Pay, Telemoney, and Just. But ngayon lang po tayo gagamit ng mobile pay. Check po natin. Kasi may nabasa po tayong comment na sa STC Pay na mataas ang palitan sa mobile pay, kaya i-check po natin. Bali, simula sa pag-install, pag-add ng money, pag-add ng beneficiary at pag-transfer online. Ayan, simula po sa umpisa hanggang sa matapos, yan po yung gagawin natin at ituturo ko. Okay, simulan na po natin. Download nyo lang sa Play Store yung mobile apps. Ayan, mobile pay. Install nyo lang. Once na tapos na, buksan na natin yung mobile pay. Allow nyo lang yan para po yun sa location. So, ganito pala. Welcome to mobile pay. Check nyo yung sa language. Pag hindi naka-English, check nyo lang doon. Tapos, i-enter nyo na yung mobile number nyo dyan. And STC po yung gamit ko. Tingnan natin kung tatanggapin. Ito, mobile number. So, click lang natin okay. So, tinanggap. ID number. Enter nyo lang po yung kama nyo dyan. Tapos, click nyo lang yung next. Magsisend ng OTP ang mobile pay sa mobile number nyo. Yung verify. Ayan, tandaan nyo po yung number na yan pagpunta nyo po sa Napat Apps. Dapat po nag-register na kayo at nag-install sa Napat App bago po kayo mag-install ng mobile pay. Ayan, click nyo yung go to Napat Apps. Login lang kayo dyan. Tapos click nyo yung accept. Tapos proceed naman. Ayan, number 91 po yung number kanina. I-match nyo lang. Depende po kung ano po lalabas sa cellphone nyo. Tapos yung niregister nyong PIN number dyan sa Napat Apps. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yung mga passcode nyo po. Ayan, magsiselfie na kayo dyan. Nakalagay naman dyan lagay nyo lang sa frame yung mukha nyo. Pag okay na, success na po yan. Once nakapag-selfie kayo, pwede nyo na po yan i-close. Balik na kayo sa mobile apps. At magbe-verify yan at mag-refresh. Enter nyo naman po yung email dyan, contact information. May-message po ang mobile pay. Ayan. Bawat steps na ginagawa nyo. Close nyo lang yan. Enter nyo na yung email nyo dyan. Tapos click next. Ayan, national address naman. Lagay nyo lang dyan, building number. Kaya katulad yan kanina, sabi ko nga, mobile pay mag-message. Pwede nyo nang ignore lang yan, i-close yung message ng mobile pay. Ayan, building number, street at saka city. Tapos okay na, click nyo yung next. Ito, gagawa na po kayo ng passcode dyan. Tandaan nyo po yan. Hindi po pwede yung pinuulit na number at magkakasunod. Katulad po ng 1, 2, 3, hindi po pwede yun. At saka yung may doble. Lagyan ko lang ng passcode. Pag okay na, click nyo yung next. Ayan, konting details naman yan. Ignore lang natin yan. Income range. Source of income, syempre salary. Private. Depende po sa inyo yan Employees. Yung promo code, skip lang natin to. Pag may promo code kayo, pwede nyo enter dyan. And okay na. Successfully completed. Back to login page na tayo. Pwede rin yung biometrics, saka na lang yan. So, mobile number. So, every time magla-login, enter po ang mobile number. At saka passcode. Ayan, medyo maayos to kasi dalawa yung security nila bago ka makapag-login.
Ito na po yung pinaka-dashboard ng Mobile Pay. Halos parehas din lang. Ito po yung services nila. International transfer, SADAD payment, and kung may mobile po ang gamit nyo, ito mga ads lang naman po yan. Dito naman yung add money. Yan, mamaya po natin gawin yan. Mag-add money na po tayo. Click nyo lang, tapos add a debit card. Yan. Depende po kung ano po yung card nyo, Visa, MADA, or ano ba isa? Master. And lagyan nyo lang ng nickname yung card nyo para hindi po na po kayo malito. Lagyan nyo na yung details ng card nyo dyan. Yung card number, expiry date, card holder, at CVV. Tapos click nyo yung register now. Ayan, pag nag-error, select lang po kayo dyan. Katulad yan, MADA naman po gagamitin natin. I-check lang natin yung MADA. Ayan, MADA. Ganon din, card number po ulit. Lahat po, kung ano po yung nasa details ng card nyo. Ayan, nag-success na po siya. Okay na po yan. Meron na po tayong debit card na para sa add money. Sunod naman pong gagawin natin, magta-transfer na po tayo. Mag-add po muna tayo ng beneficiary. Ayan sa services, click nyo yung see all. Ayan po yung lahat ng services. Dito po tayo sa international transfer. Mag-add na po tayo ng beneficiary. Click nyo po yan, add new receiver. Pick country, syempre Philippines. Ayan, may tatlong option po dyan. MoneyGram cash pickup, send to bank, at send to wallet. Bali GCash po yung padadala natin. Syempre send to wallet. Ayan, nakalagay na po dyan GCash. At kagandaan dito, meron na pong exchange rate sa baba. Ayan, 14.96. At saka 7 real lang pala po yung fee. Mura lang po kasi sa iba halos 15 at 17. Balik tayo doon, kailangan po pala muna mag-add ng money bago ka makapag-add ng beneficiary. Click nyo lang continue, check nyo yun, tapos click nyo yung amount, kung magkano po yung i-deposito nyo, tapos confirm. Yung details ng card nyo, tapos confirm ulit. Enter nyo naman yung passcode na ni-register nyo. Confirm ulit. Tapos sandali, yung CVV naman ng debit card nyo, nasa likod po yan. Nasa likod ng ATM card yan. Tapos click nyo yung pay. Pay now. Tapos lagay nyo lang po yung OTP galing naman ng bangko nyo po. Click nyo yung blue, port verification. And success na, nakapag-add na po tayo ng money. Balik tayo sa dashboard. Ayan na yung in-add natin. Nag-add na po tayo ng beneficiary. Click nyo yung see all ulit. International transfer. Add new receiver. Ayan, ganun lang po yung pag-add ng beneficiary dyan. PH. Check natin to, send to wallet, and bali GCash lang ata yung mobile wallet nila, so wala nang iba. Ayan, 14.96 ang palitan. Scroll nyo lang yan, tapos click nyo na yung next. Ayan, receiver details. Siguraduhin nyo pong tama yung spelling, pati yung account number kung bank transfer, at saka yung mobile number kung mobile wallet.
Pag okay na, reviewin nyo, tapos click nyo na yung add to favorites. Ayan, na-add na po yan. Balik tayo sa dashboard. Balik tayo sa ano. Ayan na po siya, yung beneficiary natin. Pwede po kayong mag-add ulit dyan kung ilang gusto nyo. Click natin to yung magpapadala na po tayo. Natin 100. Padala na natin lahat. So ayan. So 108 points. So gagawin ko lang siyang 91 kasi hindi pa pala kasama yung charge. So yan, 91 lang. Bibigyan lang natin. Saan pa ba? Itong pick purpose. Ayan. Personal expenses. Pag okay na, click nyo na yung next dyan. Ayan, okay na, click yung next. Tapos OTP galing ng Mobile Pay. Verify. The beneficiary not activated. So ayan, hindi pa siya activated. Bali tatawag po yung Mobile Pay operator dyan. To activate your receiver, press 1. To cancel, press 2. Dear Mobile Pay customer, new receiver has been added. To activate your receiver, press 1. To cancel, press 2. Receiver activated successfully. Thank you. Yan, sundan nyo lang instruction ng operator. And beneficiary has been activated successfully na. Okay na po yan. Balik na po tayo sa dashboard. Open details. Double check natin. Ayan. Check nyo yung box na yan. I accept. Agreement po yan. Tapos confirm. Ayan. Passcode nyo po ulit. Kaya huwag nyo pong kakalimutan yan. Tapos confirm. Ayan. Success na po yung tin-transfer natin. Mobile Pay to GCash. Okay, screenshot nyo lang po yung reference para meron po kayong kung sakaling nagkaroon ng problema. Check po natin kung anong mas mabilis sa STC Pay or Mobile Pay. Check natin yung message kung dumating na. Ayan, nauna pong nag-message yung una nyo pong marireceive yung sa MoneyGram. Minuto din lang siguro to. Ayan yung message ng MoneyGram. At yan na rin po yung message ng GCash. Ayan, ganun din po. Mabilis din siya pagka mobile wallet. Sa susunod na video, itatry naman po natin yung bank transfer. Ayun mga kabayan, ganoon lang po kung paano transfer online sa Mobile Pay. Sana nakatulong po itong video na to. Follow nyo lang po ako sa aking YouTube channel OFW Nonoy at Facebook page at saka Facebook Arnel Nonoy Nieva. Maraming salamat.